Mga kababayan, iniaalay po ng inyong abang lingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Iniaalay natin ang mga palapalagay, mga kuro-kuro. Kakaiba sa iba sabagat itong mga palapalagay natin na ito, mga kuro-kuro natin, ay naayon sa mga pruweba, mga dokumento, facts, ngayong araw na ito. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Well, today, sabi ko nga kanina sa mga pitik natin sa unang oras ng ating palatuntunan, ang pag-uusapan natin ngayon ay base ito sa mga pruweba at kayo ay mamamangha sa mga bagay na nakuha natin. Marami rito sa mga iba ihahayag ko sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi ito ay base sa mga pananaliksik research ng ilang mga international organizations. Ang isa ritong pinagbabatayan natin ng husto itong research group institute na nakabase. Legitimate ito, hindi partisan institute ito . In fact, ito ay hinihinga ng tulong, advice ng marami, even politicians. Nakabase sa London na maraming mga pruweba, mga facts ang ating ihahayag sa inyo ngayon base sa kanilang pananaliksik. Sabagat ang issue natin ngayon ay napakahalaga sa bawat Pilipino. Ang mga Duterte is bent, the Duterte family is bent to control the Philippines in whatever way and whatever means possible. Bakit? Sabagat sa likod nila may bumubulong sa kanila. Gawin nating probinsya ang Pilipinas ng China. In fact, mismong si Rodrigo Duterte ang nagsabi niyan. Paulit-ulit nating ipinaririnig sa inyo ang kanyang tinig. Gawin na lamang ninyo kaming province of China. Di ayos na. Sinabi niya yan, sabi niya medyo pabiro. Pero behind that joke, kung may kukumpara nating joke nga ito, ang katotohanan na yung salami, yung cabbage style ng China ay ipinatutupad sa Pilipinas sa magitan ng pamilya ng mga Duterte. Nakita ninyo yung mga military bases dyan sa West Philippine Sea, unti-unti. Pag may nakapansin, tigil muna. Sa Pilipinas, tingnan ninyo mga kababayan, tayo ay sakop na ng China at this time. Only time will tell kung kailan papasok ang military ng China sa Pilipinas. Pero kontrolado na tayo riyan. That's the sad reality. Maaring marami sa mga kababayan nating mga Pilipino, bulag, pepe, bingi, hindi nila napapansin yan sabagat yan ang style ng China. Cabbage style. Salami style. Making the Philippines a province of China. Kaya, sabi ko, ano kaya ang alternatibo natin na pwedeng ipangsagupa rito? At nakita ko itong mga research studies na ito na nais kong ibahagi sa inyo. Ang mga Dutertes and Chinas, meron silang adikain na ikontrol ang Pilipinas. In fact, sabi ko na nga kanina, National Grid Power Corporation of the Philippines, kontrolado nila. Telecommunications ng Pilipinas, nandyan sa loob ng military bases. Ang ating mga komentarista, ang mga Manchurians na nagtakakanlong sa mga institutes kung ano-anong mga studies, may programa sa loob ng network ng Pilipinas. Malaya na pinakakalat sa Pilipinas ang Global Times, ang tabloid ng People's Republic of China, diyan sa Pilipinas. Sa madalit sabi, ang control ng Pilipinas, kaagapay at katuwang ngayon ang mga criminal elements at ang mga Chinese triad diyan sa Pilipinas. Kaya nakita naman ninyo, unti-unti nang nabubuksan. But on top of this, ano ang kailangang gawin ng Pilipinas?
Eto mga kababayan ko. The Dutertes are bent to control the Philippines and make the Philippines a province of China. Meron ngayong kilusan, in fact, hanggang ngayon is active sa Amerika, na ang Pinas ituloy na. It's a choice of the Filipinos whether Philippines to be a province of China or a Philippines to be a state of the United States of America. Estado ng United States of America. Okay ba sa inyo? Hindi. Pag-usapan natin. The Philippines as a state, the 51 or 51st state of the United States of America. Alam niyo itong kilusan na ito mga kababayan ko. Maging pa noong ang Pilipinas ay Commonwealth ng Estados Unidos, marami na sa atin ang masaya. In fact, ang mga bansag sa atin during the time, the rising tiger of Asia or Pearl of the Orient. Bakit? Sabagat tayo ang namumukod-tangin na pinakang maunlad na bansa sa Asia. Maging China, sisiw sa Pilipinas ang China. Mainland China at the time. Sisiw ang China sa Pilipinas. Walang binatbat na mga bansang namamayagpag ngayon. Philippines was second to Japan during the time. Kaya lamang meron tayong mga Pilipino at hindi ko masisisi. In fact, ako'y kaagapay din dito sa pahayag ni President Manuel Quezon. Sabi niya, I prefer a country run like hell by Filipinos to a country run like heaven by the Americans. Nationalism, makabayang Pilipino. Kasama tayo riyan. And I guess tayong lahat gustong kanyan. Kaya lamang, tila nagkakatotoo yung sabi ni Manuel Quezon run like hell na tayo ngayon Sino ang gusto sa nag-aalab na apoy ng impyerno? Yun ang masaklap. Pinagbigyan sa magitan ng Tidings McDuffie Act, naging malaya ang Pilipinas. 10 years after na naging Commonwealth, malaya ang Pilipinas. 1946, July 4, Philippines was granted independence, total independence. Yung rising tiger of Asia at saka Pearl of the Orient Seas, pangarap ni Manuel Quezon, pati na yung mga sumunod ng mga presidente. Kaya lamang yung kalawang ng bansa ay unti-unting kumapal. Ano ang kalawang na ito? Corruption. Naupo si Mr. Marcos, nakaw. Isinilang ang mga katagang cronyism. Isinilang ang mga katagang dynastism. Ngayon, tingnan ninyo ang Senado. It's a family corporation. Naandyan yung mga Cayetano, naandyan yung mga Villar, naandyan ang mga Ejercitus, naandyan ang mga Marcoses, naandyan ang mga Dutertes, naandyan ang mga Villafuertes. Family. Family. So, yung independence natin naging baliwala. Naging family corporation ng Pilipinas. Yung pong adikain ng ilang mga Pilipino na manatiling humihingi, umaalalay at nakikiusap ng tulong sa Amerika ay hindi namatay. Well, of course, yung movement na yan, maraming mga Filipino, even at the time na tayo sa ilalim ng Commonwealth system ng Amerika, maraming Filipino ang talagang narahuyo sa sistema ng Amerika. Lalong tumingkad ang pagkarahuyo na ito na ang Pilipinas ay masadlak sa kumunoy ng korupsyon. Kaya, ngayon, may mga umuusbong na muli. In fact, sabi ko na nga itong research na ito was done as late as last year.
And then, isang international organization. Sa Pilipinas, kung natatandaan ninyo, marami tayong umusbong na mga samahan dyan sa Pilipinas na nais na maging estado ng Amerika ang Pilipinas. Tingnan ninyo itong mga sandali. Okay. Sa Pilipinas, after ng independence ng Pilipinas, meron tayong mga pro-America movement dyan sa Pinas. 1971, si Rufino Antonio. September 19, naglunsad ito ng Philippine Statehood USA. Meron siyang 1.25 million supporters at the time. 1973, sa ilalim ng martial law, sa tahimik na pamamaraan, ayaw nilang mabulabog ang martial law ni Mr. Marcos, lumaganap ang Philippine Statehood USA movement. 1972, sinuportahan ito ni Joaquin Roses, isang mamamahayag. Naglunsad ito ng congressional inquiry kung gaano ang lakas ng movement na ito. And then, at the time, 1972, nagtatag din ng political party, si Rufino Antonio. 1981, ay inilunsad naman ni Bartolome Cabambang, 1981, ang US Statehood Movement sa ilalim ng Federal Party. 1986, nagkaroon ng unang-unang international convention sa Arizona para mapag-usapan ang Philippine Statehood diyan sa bansa. Now, ito ang mga unang mga grupo. Wala tayong makita ritong initiated by an international organization. Noong 1988, sa New York, nagkaroon ng International Convention para suportahan yung statehood movement ng mga Pilipino. Dito sa New York, 1988. In fact, nung sumunod na taon 2003, nandito ako. Isa ako sa mga sumama sa grupo. Philippine Statehood. Naglunsad kami ng pinakang malaking rally sa harapan ng White House in 2003. That was October 28 kung ako hindi nagkakamali. And then naglunsad kami ng panibagong rally diyan sa consulate ng Philippines diyan sa New York. Naalala ko tuloy ang isa sa mga leaders namin noong araw ay si Eli Velis Pamatong. Yung kanya naman paninindigan ay hindi statehood kundi ang kanya ay gawing American citizen yung mga taong pinanganak during the Commonwealth period diyan sa Pilipinas. Kaya lamang kagaya ng ibang mga aktibidades parang naging ningas kugun yung kilusan biglang namatay ng walang ha, walang hi, walang no. Pero ngayon mga kababayan ko, International Research Organization, nakabase sa London, ang kanilang resulta ng pananaliksik ito ay dahilan na rin sa kilusan ng MoveOn.org dito sa Amerika. Ito pong samahan na ito ng MoveOn.org dito sa Amerika ay napakalaking samahan ito. Napakalaking organisasyon ito na nagsimula noong anong taon ba ito nagsimula? Nagsimula ito noong 1998, 26 years ago, MoveOn.org. Ito ay isang progresibong public policy advocacy group at political action group dito sa Amerika. Kung kayo ay maalam sa mga activities dito sa politika sa Amerika, nagiging very active ito in fact until now ang MoveOn.org na ngayon ay kilala na bilang MoveOn PAC. Ngayon ito ay isa sa mga isinusulong nito ay ang statehood ng Pilipinas dito sa Amerika.
Kaya yung research ng institute na nakabase sa London ay nag-supply ng mga information sa kanila at meron din akong nakuha ritong supply na ito'y mga factual findings, mga kababayan ko. Pakinggan nating maigi sabagat ito ay mga prueba, mga facts based on research. Hindi ito bulong-bulungan, hindi ito chismis. Number one na dapat tandaan natin, ang move on noong panahon ni Donald Trump. When was that? 2020. Pebrero 2, 2020. Ang move on ay nagharap ng kanilang official petition sa Kongreso sa ilalim ng pamamahala ni Donald Trump, na kung saan ay inilulunsad nila ang petition to the President, Donald Trump, to make Philippine Islands another state of the United States of America. That was February 2, 2020. MoveOn.org ang nagpasimuno nito. Sa mga research na ginawa po nila, at ito'y kaagapay na rin itong ilang mga research institutes, ang isa rito ngay nakabase sa London, ito po ang mga prueba na nakuha natin. Findings nila doon sa against dito sa kilusan na ito na gawing state ang Pilipinas, ika-51 estado ng Amerika ang Pilipinas. Ang findings nila dito sa Amerika against the proposal, nag-iisa lamang. Ang kanilang complaint, according to research, maraming mga immigrants na dito sa Amerika, particularly mga Latinos at mga colored people, ayaw nila na gawing estado ang Pilipinas. Well, of course, not majority, but many of them, ayaw nila na gawing ika-51 estado ang Pilipinas ng Amerika for only one reason, na magiging kaagaw nila sa American dream ang mga Pilipino. Maging kaagaw nila sa American dream ang mga Pilipino. Why? Sabagat sa kanilang pananaw, ang Pilipinas pag naging American citizen, dadagsa dito sa Amerika para maghanap buhay. On the contrary, according to findings, findings ito, research, let us assume na ang Pilipinas ay 51st state ng Amerika. Pakinggan natin ito, paring Rodmond. Let us consider, even for a moment, assume na tayo nga ay naging estado ng Amerika. Ano ang findings nila? Pakinggan ninyo, very interesting itong mga prueba na ito. Doon sa mga favor, sabi nila, research study ito, ang Amerika ay magiging malakas sa Asia. Hindi lamang ang Amerika. Ang Pilipinas ang magiging tunay na Tiger of Asia. Tiger of Asia. At mabubuhay ang tinatawag na the Pearl of the Orient. Bakit? Number one, according to studies, ang China will never think of invading the Philippines. Why? Because the Philippines is a state of the United States. At isang napakamapanganib, walang bansa ang nagtatangka na sakupin ang alinman sa mga estado sa kasalukuyan ng Amerika. Even the Philippines is a remote area like Hawaii. Walang magtatangka na salakayin ito o kaya kubkuben. So China, even Russia, will never attempt na pasukin ng Pilipinas. Unlike now, naandyan ang mga galamay nila, mga Dutertes naandyan, mga Manchurians naandyan, mga vloggers, mga institute organizers naandyan, nag-aabang. Salame style. Economic, maaring wala pang military, economic na andyan. So oras, ayon sa pananaliksik, oras na ang Pilipinas
ay maging estado ng Amerika, kalimutan na natin ang panganib ng China. The Philippines, ayon dito sa research, as a state of the United States, will have control of the strategic military bases in the entire Pacific region. Kaya yung China, Russia, North Korea ay magkakaroon ng control sa kanilang anumang expansionist dream. Yung West Philippines na yan magiging maayos. At ang kapangyarihang militar ng Pilipinas as a state of the United States ay isa lamang ang problemang nakikita ayon sa research. Ito ay yung mga galamay ng China, mga insureksyon na hanggang ngayon ay buhay pa rin dyan, and of course yung mga Manchurians na papanig sa China dyan sa Pilipinas. Pero sabi ng research pa rin, hindi ito panganib sa Pilipinas. In fact, ito ay magiging training ground ng Philippine military para masanay sila. Masanay sa actual conflict. Ito nga lang, mga insurgents lang ang kanilang magiging mga kalaban. So kumbaga ang Estados Unidos, ayon pa rin sa pananaliksik, would directly protect the countries of Southeast Asia. Yan ay military aspect pa lamang pinag-uusapan natin. Ayon sa pananaliksik, kapag ang Pilipinas ay ang ika-51 estado ng Amerika, and considering the strategic location of the Philippines, ang Pilipinas as a state, as part of the United States, will protect the entire Southeast Asian region, especially the allies of the United States. Bakit? Protektado nila ngayon yung Strait of Malacca. Strait of Malacca or Malacca. Yan yung dyan sa Malaysia. Yung pinapasok ng mga commercial navigation vehicles na nagsusupply sa buong Asia. So magiging safeguard ng mga travelers na ito, mga seafarers na ito, bantay sa kanila ang puwersa ng Pilipinas bilang estado ng Estados Unidos. Merong control laban sa piracy sa East Asian region ang Pilipinas. So kumbaga ang Pilipinas ngayon ang magiging safeguard ng lahat ng Pacific Ocean. Kaagapay na nito ang Japan. Well, as of now, ang Japan ang pinakang malaking US military base dyan sa Asia. And then of course we have the Marianas or Guam. Pag naayos na maging estado ng Amerika ang Pilipinas ang pinakang malaking strategic military base ng Amerika, the whole of Asia. Philippines being a state of the United States. So militarily, ayon sa mga pananaliksik, ito ay hawak din ng mga kalatas na ito, ang mga impormasyon na ito ng MoveOn.org. Gawa ng research studies na ginawa ng ilang mga research institutes sa Amerika at saka sa London na pinagkukunan po natin ng mga impormasyon na ito. In terms of economics, which is the most important ngayon sa Pilipinas, tandaan ninyo na ang Pilipinas ngayon ay nagsusumikap na maging sentro ng turismo sa daigdig. I mean, kung hindi man sa Asia, sa daigdig. Nakikipagkumpetensya tayo sa mga bansa sa buong daigdig, particularly yung bansa riyan sa Asia. In fact, masaklap itong record na nakuha ko rito. Akala ko ang Pilipinas okay in terms of the economy. Asian economy, kababayan ko, bago natin pag-usapan yung research study ng advantages of the Philippines being a state of the United States for the Filipino people, not for America. Hindi po panig ng Amerika ang pinag-uusapan natin dito, by the way, kundi ang mga bentahan ng mga Pilipino dito sa estado na ito kung sakali
na ito ay mangyari. Sa kasalukuyan, from the time na naging independent ang Pilipinas ay nagkakanda kumahog, nagsusumikap na maging maunlad kung hindi man maimantene ang kanilang economic supremacy during the Commonwealth and post-Commonwealth period of the country. Ang problema, habang tumatagal, lumalala ang lagay ng ekonomiya ng bansa. In fact, kanina napakinggan ninyo, 1.25 billion ang inuutang na naman ng Pilipinas. Aprobado na kanina ng World Bank. Bakit? Wala tayong pangtustos daw sa mga pag-aayos ng eskwelahan eh. Wala tayong pang gastos na maitayo yung mga gusali na winasak ng mga bagyo sa bansa. 1.25 billion inuutang ng Pilipinas. Aprobado kanina ng World Bank. 14 trillion ang utang ng Pilipinas sa ngayon. Maraming bahagi nito inutang ni Rodrigo Duterte during his time. 14 trillion ngayon ang utang ng Pilipinas. In dollars yan, ha? Tingnan ninyo, economy of Asia. Asia, meaning 50 states, 50 countries sa Asia. Hindi Southeast Asia, Asia, kabuuan ng Asia. 50 ang mga bansang sakop nito. Comprising of 60% of world total population with about 4.7 billion people. Asia. Now, sa Asia, sa buong Asia, 50 countries, base sa PPP or Purchasing Power Parity at saka Gross Domestic Product. Ito po yung halaga ng pera at saka yung produkto natin. Halaga ng pera at saka produkto. Ano ang katatayuan ng Pilipinas? Wala po ni sa top 20, wala ang Pilipinas. Japan, Taiwan, ito ay in order. Japan, Taiwan, South Korea, China, India, Indonesia, Southeast Asia yan. Indonesia, Saudi Arabia, Turkey, Bangladesh, Thailand, at saka Iran. Domestic product yan. Sa madalit sabi, yung produkto na nagagawa taon-taon ng mga bansa na ito. Sa purchasing power naman, yung halaga ng pera na ginagamit natin pambili. Sino ang may pinakang malaki ang halaga ng pera? Number 1, China, India, Japan, Indonesia, Turkey, South Korea, Saudi Arabia, Iran, Thailand, Pakistan, Bangladesh. Wala ang Pilipinas. Na madali sabi, yung ating gross domestic product, wala eh. Maging sa Asia man lang, wala eh. Wala sa top 20. Sa Southeast Asia, 10 countries lang ito. Southeast Asia. 10 lamang ang mga bansa na nabibilang sa Southeast Asia. Pero kung isasama natin yung Timor-Leste o kaya Myanmar, 11 sila. Southeast Asia. GDP, Gross Domestic Product. Galing sa International Monetary Fund ito ngayon lamang, Abril 2024. Ang mga bansa na may pinakang malalaking mga produksyon. Number 1, Singapore. Pakinggan ninyo ito mga kababayan ko sapagkat after the war, wala ang mga pangalan na ito. After the war, ang Pilipinas second to Japan. Even before the war, ang Pilipinas ikalawa sa Japan sa Asia. Okay? Ito ngayon. Gross domestic product per capita, bawat tao. Magkakaano ang kinikita ang produksyon ng isang tao sa Pilipinas sa bawat taon? Number 1, Singapore. Mataka mo Singapore, gagapranggot na bansa ito eh. Gagadaliri lang ang Singapore. Number 1 sila. Pangalawa, Brunei. Pabayaan na natin ang Brunei. Marami silang mga langis dyan eh. Malaysia. Pangatlo. Pangapat, Thailand. Tandaan niyo yung Thailand. Pupunta pa ang Thailand sa Pilipinas para mag-aral kung paano magtanim ng palay.
Ano ang mga iba't ibang mga breed species ng palay pumunta ng Pilipinas. Pero ngayon number 4 sila. Indonesia number 5. Vietnam katatapos lamang ng gera noong 1970s. 1970s lamang. Oh, katatapos lamang ng gera. 50 taon pa lamang nakalilipas. Vietnam pang-6. Asan tayo? Pang-7. Tinalo tayo ng Singapore, tinalo tayo ng Brunei, tinalo tayo ng Malaysia, ng Thailand, Indonesia, Vietnam, Pilipinas. Magkakaano ang per capita income ng Pilipinas? $4,134. $4,130 ang per capita. Bawat Pilipino, ang produksyon niya sa bawat isang taon may halaga lamang na 4,130. Magkakaano ang Singapore? 88,000 as against 4,000 sa Pilipinas. Bakit nangyayari ang mga ito? Tingnan natin sandali. United States, magkakaano ang kanilang per capita income itong taon na ito? 81,000. Yan ang produksyon ng bawat Amerikano. 81,000 as against 4,000 ng Pilipinas. Now, yung China, yung isinusulong nitong mga Manchurians na mga Dutertes. China, gross domestic product per capita. Ibig sabihin, yung produksyon ng tao ang kanilang kinikita. Ang kinikita ng bawat tao. Konsiderable na the most advanced economic power in the world, China. Number 1 sa economy ang China. Magkakaano ang kinikita ng komunistang bansa na ito ng bawat mamamayan? Kung ang Pilipinas ay 4,130 at ang Amerika ay 81, almost 82,000, ang China 13,000, 1-3 ng bawat tao. Sana pupunta yung yaman ng China sa bulsa ng kanilang mga namamahala. So ayon dito sa research, balikan natin itong comparison at saka benepisyo na makukuha ng mga Pilipino kung ang Pilipinas ang ika-51 estado ng Amerika, the 51 state of the United States. Economy. Kanina napag-usapan natin yung militar advantages ng mga Pilipino. Ngayon naman, sa ekonomiya, sa kabuhayan ng mga Pilipino. Tandaan ninyo ngayon, 72% ng mga Pilipino ay nasa average and below average level. 72% ng ating mga Pilipino nagdarahop sa madalit sabi. Minimum income 15,000 pesos sa bawat buwan. Pakinggan natin economic references diyan sa Pilipinas. Assuming na ang mga Pilipinas ay maging estado ng Amerika. According to research, mga papeles na naandyan din sa MoveOn.org, ang Philippine economy would be phenomenally better. Phenomenally better. Sa madalit sabi, kakaiba. Talagang halos kababalaghan na ibang-ibang napakaganda ang ekonomiya ng Pilipinas ng mga Pilipino sa ilalim ng Estado ng Amerika. Bakit? Number 1, ang mainland America o ang mga Amerikano mismo, magkakaroon na sila ng access sa million of Filipino consumers. 110 million Filipino consumers. So yung mga manufacturing companies ng Amerika, hindi lamang sila magkakaroon ng additional consumer sa mainland America, kundi maganda pang maglagay sila ng factory sa Pilipinas mismo.
Bakit? Sapagkat ang Pilipinas ngayon ang magiging sentro ng commercial distribution ng Amerika, which now only is confined from mainland USA, dyan na sa Pilipinas para sa Asian market. Imagine kanina, sinabi ko, 50 Asian countries dito sa panig na ito ng daigdig. So, sabi ng research study, etong mga Pilipino ay libre na makapupunta sa Amerika, makapagbibigay ng additional consumers sa mainland America, and at the same time, yung mga Pilipino, karamihan sa mga ito, hindi na aalis sa Pilipinas. Sa Pilipinas na mismo maninirahan. Bakit? Sapagat yung mga factories in America, mainland America, ay maaaring maglagay ng kanilang mga factories, manufacturing sa Pilipinas, targeting Asian countries. Sa panig ng mga Pilipino, sa kalidad ng mga produkto, makaaahon ng mga ito sa kanilang tinatamasa ngayon na paghihirap sa poor quality na mga Chinese-made products. So kumbaga mga Pilipino will be happy na makikita nila sa kanilang mga hawak-hawak made in USA. Especially na ang kampanya ngayon ng Amerika ay sariling production ng anumang mga bagay. So magkakaroon ngayon ng high quality product ang mga Filipino consumers sa Pilipinas mismo. American companies will have a huge internal market sa Pilipinas mismo. Wag na sa mainland America, wag na dito. We are talking about the Philippines. Advantages ayon dito sa mga research, extensive research na ginawa, na ang Pilipinas ay magiging consumer hub ng mga American products. At ito ang magiging sentro ng distribution ng American products sa buong Asia, considering the strategic location of the Philippines. At sa larangan naman ng manpower, ang Amerika sa ngayon, kagaya ng napakinggan ninyo kanina, ang ini-endorso ko kay paring Ray Raval, pag ang Amerika ay estado, ang Pilipinas estado ng Amerika, wala nang visa-visa. Sa madalit sabi, yung mga high qualified na mga professionals na mga Pilipino, hindi na mahihirapan na pumunta rito sa Amerika, kaya sa ibang mga bansa, ang hawak nila ay US passport. Sa madalit sabi, kung ikaw ay nasa Pilipinas, gusto mong makatikim ng yelo sa Amerika, you can easily come to the United States. At ang Amerika ay merong high regard. Pakinggan nyo ito. According to research, Filipino employable labor force is among the best in the world. Filipino employable labor force is among the best in the world. Kaya ang mga American establishments and companies wanting qualified professionals such as teachers, medical professionals, caregivers, seamen, construction workers, soldiers, singers, and entertainers. Mantakan mo yan kung ang access ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas, libre. Bili ka ng ticket, punta ka, para ka lang pupunta sa from New York to Florida, o kaya from New York to California, bili ka lang ng ticket. Wala nang maraming cheche-bureche. Professional singer ako, professional entertainer, hindi na ako pipila sa embassy. Gusto kong pumunta sa Trump Casino. Ayos na, libre. Sa madalit sabi ng research studies na ito, the Filipinos is highly considered by American employers to be highly qualified, proven to be among the best in the world. Sa madalit sabi, yung mga factories pwedeng magbukas sa Pilipinas
may employment opportunity sa mga Filipino na hindi mo na kailangang iwanan ang iyong pamilya. Makapagtrabaho ka lamang sa Saudi Arabia. America would hire Filipinos who have been proven to be among the best employable labor force in the world. Yung mga American businesses, ito, maganda pa rin ito yung mga American businesses will have no problem comparing the type of labor force from among the many who would want to work in America. Sabagat merong America First policy, ang Filipino one of the best, if not the best among the employables in the world, Amerika, trabaho sa mga Pilipino. At ang isang bentahe nito sa panig ng Amerika and of the Philippines, the U.S. government would now be steering, nakatutok ang pananaw ng Amerika sa mga panggulo, sa mga nanggugulo sa daigdig, kagaya ng China, ng Russia. Parehong nasa Asian region ng mga ito. At kung ang Amerika, ang Pilipinas, ang Estado ng Amerika, hawak na nila ang katahimikan riyan, sabi ko na nga kanina, walang matinong utak ang maaring magsulong ng pakikipagdigma sa alinman sa mga estado ng Estados Unidos. Ayon dito sa research, the Philippines has all the advantages of transit to and from U.S. mainland market. At ito ay magpapalago ng clientele. Magpapalago ng clientele ng Pilipinas at ng Amerika, vice versa. Especially sa pagdaloy, the flow of products coming from the Philippines to the Asian countries. Kung baga yung Tiger of Asia, maaari nang matupad. And hindi lamang yan, sabi ko na nga kanina paring Tony Ahero, hindi lamang yan, ngayon ang focus ng Philippines sa kanilang kampanya para kumita ng malaki, ang turismo. Every now and then ang ating tourism secretary ay namamayagpag na malaki ang kinikita ngayon ng turismo. Ito ang dami ng bilang ng mga turistang pumapasok ngayon sa Pilipinas. Now, according to research, walang kahirap-hirap ang Pilipinas na maging attraction sa turismo ng mga Amerikano, especially from the mainland Americas. Alam mo ang problema namin dito, in fact, ako, personal, ito naman boses ko, tingnan ninyo ngayon. Kaya gusto kong umuwi. Malamig Pag winter, napakalamig. Maraming mga kaedad natin ang hindi na kaya itong biglang lamig at saka biglang init kagaya ngayon. Ngayon ang temperatura namin 75, medyo mild ng konti. Last week ay 90, 95, 97. Hindi kaya. At marami, majority ng ating mga populasyon dito sa Amerika, 1/3 ng mga populasyon sa Amerika, senior citizens. Naghahanap ang mga ito ng mga tropical countries na mapupuntahan kapag winter. Kung ang Pilipinas ay estado ng Amerika, ayon ito sa research, hindi ito galing sa akin, the entire American population, 350 million of them, the entire American population will have a lot of tropical islands to visit freely whenever they wish to, especially on winter time. 350 million Americans. Kung gusto nilang maglamierda, ngayon punta sila sa Hawaii, di ba? O kaya sa Caribbean. Yun ang mga malalapit Sa Hawaii,
Masyado nang expensive ang tourism doon. Grabe. Oh, tayong mga Pilipino sa kita natin riyan, hindi natin kayang pumunta ng Hawaii. Pero kung ang Pilipinas maging estado ng Amerika, yung mga Amerikano rito, 1/3 senior citizens Americans, may malawak na mapagpipilian na mga mapaglilibangan sa winter time diyan sa Pilipinas. Baka hindi na kayo makakilos diyan sa Boracay, o kaya diyan sa El Nido, o kaya diyan sa Palawan, o kaya diyan sa Karamuan. Baka yung mga islands natin with the white beaches, sa Masbate, sa Catanduanes, sa Burias, ang dami riyan na mga white beaches, undeveloped, untouched by tourism. Pero napakaganda. Calaguas Island, dyan sa Camarines Norte. Dyan sa Burias, dyan sa Masbate, dyan sa Catanduanes, sa Albay, Sorsogon. Baka ang mga ito ay maging dagsaan ng mga Amerikano from mainland America during winter time. Mabilis wala nang mga chichibureche, walang passport, wala nang kung ano-anong visa kailangan. And at the same time, yung mga Pilipino naman na gustong makakain ng snow galing sa langit, pwede silang pumunta ng Amerika anytime. May kamag-anak sa hindi. Kung wala ka mapuntahan, mag-hotel. Hindi na natin masasabing hindi natin kayang mag-hotel sapagkat ang salary income ninyo riyan pareho na ng Amerika. Hindi na 15,000 pesos ang inyong minimum a day. Baka $15,000 na yan a month. Research studies itong mga pinag-uusapan natin, mga kababayan. Hindi lamang yan. Ako at nandito ako 34 years na, 35 years na ako rito. Ang mga Amerikano nagtatanong sa akin madalas, alam mo, gustong-gusto kong makita ang Christmas ninyo sa Pilipinas Gawa ng ito, well-known in the world, Christmas. Well-known in the world, the longest. Pagpatak pa lamang ng Setyembre, Christmas na ang Pilipinas. Enero na, Christmas pa rin. So, malaking income ng Pilipinas ang pagdagsa ng mga Amerikanong pupunta riyan sa panahon ng Christmas. Wala nang hadlang Maraming mga seniors dito ang nagnanasang makita. Maraming mga new generation Americans would like to say to see how Filipinos celebrate the longest of Christmas season. At hindi lamang yan, bibilis-bilisan ko na marami itong results kasi. Survey ito Yung mga seniors at mga US citizens natin, ngayon pa man marami na rin ang mga nakatira ng permanente sa Pilipinas, di ba? Especially yung mga nag-asawang Pilipino. Now, advantage to the Filipino country or state of America sa mga senior citizens dito sa Amerika. Sabi ko na nga, ang karamihan dito pumupunta ng Florida, doon na naninirahan ng permanente. Bakit? Sabagat kung kayo nakatira dito sa New England area, itong taas namin dito sa Amerika, malamig dito pag winter So yung mga iba, mga matatanda na, nandoon na sila tumitira sa Florida. Bakit? Sapagat medyo mainit doon. Now kung ang Pilipinas ay maging estado ng Amerika, marami tayo mga Pilipino ang mag-i-invest dyan sa Pilipinas bilang estado ng Amerika at maaaring manirahan riyan. Kaya yung improvement economically sa Pilipinas ay tremendous. Sabi nga nitong research study na ito At hindi lamang yan, dahilan sa ang economic system natin ay mababago, health system natin ay uunlad ng matindi. Kagaya dito sa amin, may sakit ka, punta ka sa ospital. Walang down payment, walang deposit, walang ganyan. Ang ating health system dito, one of the best in the world.
Kaya yung mga mahihirap sa atin dyan sa Pinas, walang problema. And the result of that is longevity of life. Yung standard of living natin ay pareho na ng standard of living dito sa Amerika. Isa sa mga positive effects niyan ay ang life expectancy ng mga Pilipino. Nalulungkot ako pag nakikita ko riyan, 50 years old pa lang, patay na. Karamihan sa mga 55 anyos natin dyan ay nanduroon at aandap-andap na ang buhay. Bakit? Because yung life expectancy natin dahilan sa kahirapan, kakulangan ng mga nutrisyon sa katawan, kakulangan ng tamang pagkain natin, maiksi. Pag kayo'y nandirito, tingnan ninyo ang mga nursing homes namin dito kung ilan ang mga edad ng mga nandoon. Majority, liebo 9 na. 90s. Naglalaro pa ng ping-pong. Life expectancy. Bakit? Kumpleto sa sustansyang pangangailangan ng katawan. Bakit? Sapagat economically, well, ang kondisyon ng mga mamamayan dito. Yun ang mga research studies ito. Kaya nga ba't sayang at ala na tayong oras mga kababayan kung minamahal. Ang mga sinasabi ko po sa inyo na ito ay hindi lamang ito mga kuro-kuro palapalagay. These are all facts. At sabi ko na nga kanina, ito ay hango dito sa mga nakalap nating mga research studies na mga research institutes dito sa Amerika at diyan sa London. Mga bagay na may kaugnayan sa Pilipinas. Kaya at sapagat ito sa aking pananaw ay malaki ang maitutulong na maging maunlad. Sabi nga rito ito ay ginagawa na malaki ang epekto sa pagbawas, pagtanggal ng graft and corruption diyan sa Pilipinas. Meron ako ritong ilang mga comments ilang mga comments ito na mga mamamayan natin na aking nakuha. Nilagay ko na lamang dito summary. Sabi rito ng isa, ito si Teo. Mga feedbacks ito na ipinadala dito sa mga research organizations. If something like this were to happen, it would greatly help my family in the Philippines. Pakinggan mo nyo ito. I don't see this as a thing to destroy or take away from Filipino culture or heritage of the Filipinos, but as a way to be able to help the Philippines more and to add to the culture and heritage of the Filipinos and America, even more Filipinos and Filipinas have already touched and helped make this country even greater. Binabasa ko lang in toto itong mga nandirito. Yan ang sabi ni Teo noong 2020. Isa sa mga isinumiting mga pahayag ito doon sa research work. We feel time is the only thing certain to protect people, the Filipino people, from tyranny and massive graft and corruption from the highest level of office in the Philippines down to the barangay levels. Matakay mo yan, Ito ayon dito kay Axel. Isa pa, that would be the best solution, yung U.S. statehood ng Pilipinas. That would be the best solution for our Philippines to have a better situation in the worst administrations to come in the Philippines. Since we are independent country, sabi ni Remedios, I fully support the annexation of the Philippine Island as to be the 51st state of the United States. Annexation yung ginamit ng salita. Sabi ito ni Joselito. Sabi naman ni Roslyn, I want that Philippines be under the United States of America because we are sick of our corrupt government officials. Sabi ito ni Roslyn. It's time to make a move and stop corruption in the Philippines.
Sabi naman ito ni Jerome, in my opinion, sino itong may sabi nito? Mahaba eh. Nestor S. Sabi naman ni Nestor, in my opinion, it will be better for the Philippines to be a state of the United States. This is to attain honest government. With that, neighboring countries like China will think twice acquiring properties owned by Philippines. In addition, Philippine government will be free of corruption as the government system will take over properly managed the country. People will be disciplined and will act as per the standards of American system of government. Sabi yan ni Nestor. And then ito isa, Ronnie. Sabi niya, please help Filipino people here in my country, Philippines. All capitals ba ang kanyang sulat? Please help Filipino people here in my country, Philippines, to give us support for a good job opportunity. Please protect the Philippine territory at the West Philippine Sea. Please stop corruption from the government, especially the government officials. I wish to our Lord to be granted siguro ito. I wish to our Lord to be granted this my petition for a good and permanent solution to my beloved country, Philippines. If it is a statehood for America, so be it. Sabi ni Ronnie. Majority of the Filipino people believed and willing to become one of the states of USA in order for us to improve our economy as well as be protected against nations. O pakinggan ninyo ito. As well as be protected from nations with motives of military adventurism. We pray that the American Congress will hear this petition and be discussed in the session of the United States Congress. Ito'y sabi ni Ped. Siguro Pedro ang kanyang pangalan. Well, mga kababayan, as I've said, nasa sa inyo po yan. Kung gusto ninyong malaman ng ilang mga bagay pa na may kaugnayan dito, ang moveon.org ay aktibo po sa pagtulong sa mga Pilipino na nais ng ganitong kilusan. Ito nakalagay dito sa kanilang moveon.org. Sabi niya, re-annex the Philippine Islands to the United States of America as a territory. First step yan bago maging state ng Amerika. So, sabi ko na nga, nasa sa inyo po yan mga kababayan. Pinibigyan ko lamang kayo ng idea. Itong kilusan na ito, personally, para sa akin, sa nakikita ko ngayon na talagang walang humpay na pananakot at pananambang at pag-abang ng China na makubkub ang Pilipinas, is there an alternative for the Filipino people? If there is, siguro ito na. Inside, Puro-Puro, Opinion, and Saturday Live. Nasa inyo po mga kababayan ko ang digestion, ang paglimi-limi, pagtimbang-timbang sa ating mga inihayag ngayon sa loob na nakalipas na halos isang oras. Yan ay hindi galing sa akin personally, but I sustain the integrity and the policies. And I support doon sa mga sinabing yan, sa bakadyaan ay ayon din sa aking mga pakiramdam. Mga research studies hindi lamang sa Amerika, kundi maging sa isang institute, research institute na nakabase dyan sa London. Tingnan natin maigi. At kung tayo ay naandyan at sumasang-ayon, kumilos tayo. If you see something, say something. And if you hear something that you like, move on. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino.
Tandaan lamang ito'y ginagawa natin sapagkat mahal natin ang Puso ko sa bayan ko. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you sa mga silent audience natin dyan sa YouTube and then sa Facebook. Salamat po sa kanila. Sabi ni Batcom Quezon Talaget, hindi dapat matakot ang nasa Amerika kung maging state na tayo ng USA kasi magiging dollar naman ang pera natin kaya di na magsisipuntahan sa US ang mga Pinoy. Baka nga magsiuwian na. Kasama ko rin pare ko eh. Baka magsiuwi na ang mga nandirito sa Amerika papunta uli pabalik diyan sa Pilipinas.